ka-inklinasyon. Isa na naman pong makabuluhang hapon ang ihahandog ng inklinasyon at uumpisahan ko po sa pagbati ng isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Good news po muna tayo. Naipasa na sa committee level pa lang po ang Special Committee on Persons with Disabilities ng House of Representatives or ng Kongreso ang National Disability Support Allowance Act. Kaya sama-sama po tayong katukin ang mga pintuan ng ating mga congresspersons at ito po naman ay talagang napapanahon na. Another news, kaka-issue lang po ng ating butihing presidente, Bongbong Marcos, ng Executive Order number 110, Series of 2026, declaring a state of energy emergency and authorizing the united package of industry, food, transport, and livelihood po. Dahil sa nagaganap po na war sa iba't ibang bansa. Kaya po ang pwede nating gawin bilang Pilipino ay magtipid po tayo sa lahat ng aspeto. Now, let us bow our head and close our eyes at mag-alay po ng isang taimtim at tahimik na panalangin para matapos na po ang kaguluhang ito. Simulan po natin. Yes, marami pong salamat. Ako po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, isa pong practicing dentist, ang inyong host. And for inclusivity, ako po ay nakaupo sa wheelchair because I am paralyzed from the waist down due to a vehicular accident. I have short white hair na sabi nila ay platinum daw. So may nunal po ako sa ilong, sa gitnang ilong between my nostrils at nakasuot po ako ngayon ng kulay peach. Ayan. And makakasama po natin ngayong hapon ang aming muse ng inklinasyon. Good afternoon, Miss Janine. Good afternoon, Doc Jean. Good afternoon po sa mga ka-inkarnasyon ngayong hapon na ito, sa mga kapwa po natin mga women with disability. Happy Women with Disability Day sa March 30. So, happy Women with Disability Day sa iyo, Doc Jean, at sa ating pong mga guests ngayong hapon na to. So, bago ko po ipakilala yung ating mga panauhin ngayong hapon na ito, Doc Jean, for inclusivity din. Bibigyan ko rin po ng mukha yung boses na ito para po sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ngayon po ako si Janine, ang inyo pong co-host sa hapon na ito sa Inkarnasyon. Nakasuot po ako ng red dress, one strap, off shoulder. Yan, Sir Ranil. Sexy ka talaga. Hindi ako naka-uniform ngayon, sorry. Pagpasensyahan na, di ba? Pagbigyan na tayo, Doc Jean, kasi Yes, araw naman natin today, di ba? And also, I have a dark brown hair and meron po akong clip. So, kasama din po natin sa hapon na ito ang bumubuo po ng Inkarnasyon team, si Teacher Aisel, ang ating pong sign language interpreter. Opo, si Frank, ang ating captioner, si JM, ang ating technical assistant, and si Direk Ina for as our technical director, and also dun sa ating OJT. Hello po sa buong core group po ng ka-inkarnasyon, ng Inkarnasyon family. Good afternoon sa inyong lahat. Okay. Yes. Papakilala ko na po yung ating dalawang panauhin sa araw na ito.
Direk, yung isa po, uunahin ko po yung isa pong woman with disability rin po. Matagal ko na po siyang nakakasama bago pa lamang po ako nagsisimula sa disability movement. Nandun na siya. Ngayon po, siya ang Person with Disability Sectoral Council representative sa National Anti-Poverty Commission ba to or council pa rin ba siya, Doc Jean? Council? Commission. Commission na, okay. Alam ko po, isa din po siyang very active member po ng Wow Lift. Kasama po sila Ma'am Carmen. Kasi doon ko siya nakilala una, Doc Jean. So, let's all welcome ang napakahusay at napakagaling na leader po sa kanyang region, si Ma'am Amelia Decena. Hello, Ate Ami. Ay, good Hello, afternoon. Diyosa, ito yung Diyosa namin sa sa mga sa blind sector. Alam nyo, thank you Janine and thank you for inviting me, Dr. Regina. Alam nyo, thank you so much sa pag-invite nyo sa akin and thankful din ako because I was chosen as your sectoral representative na hindi po inaasahan. And rest assured, hindi perfect ang aking leadership pero gagawin ko kung ano man yung makakaya ko for the sector. And I think we have to move forward for the issues and concern and we have to give solution kung ano man yung problema na meron tayo sa ating sector ngayon. Yes, okay. Miss Janine? Thank you, Ate Ami. Susunod naman po nating guest. Alam ko po, Doc Jean, nakasama na rin po natin siya noon. At isa rin po ako dun sa nag-interview sa ating pong guest. Siya po ay certified life coach and also the Vice President of Alopecia Philippines. Let's all welcome Coach Ellen Perez. Hello, welcome back. Welcome Magandang back, hapon. Coach. Salamat Janine at magandang hapon po sa inyong lahat sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Inklusyon. Ayan, maraming salamat at ako'y masayang nandito muli kasama kayo. Happy Women's Month sa ating lahat. Thank you po, Coach Ellen. Back to you, Doc. Thank you very much, Miss Janine. Ang episode po natin ngayon ay titled Sulong Pilipino. Talaga ha, naka-fist ako, Miss Janine. Lakas ng Pilipinang may kapansanan. Dahil ang Marso po ay buwan ng mga kababaihan at kada huling Lunes ng Marso ay Wednesday na tayo. So last Monday ay ginugunita po ang National Women with Disabilities Day. So, para po simulan yung ating diskusyon, una ko pong gustong makapanayam si SR. Ang SR po ay sectoral representative. Siya po yung nasa itaas na namumuno po. SR, ilang council na nga tayo? 24 nga po ba o 23 council members under our persons with disability sector? 24 council members CMG na. Okay. So SR, kumusta po kayo ngayon? Alam ko galing ka sa Cagayan kahapon, 'di ba? Kasama mo si Secretary Lope. Okay. Doc Gina, syempre medyo adjustment period muna tayo sa ginagawa natin and medyo may konting pagbabago pa. So I just came from Kawayan City to have the 2-day province-wide God Summit. But Okay. before that, Dr. Regina, I would like to introduce National Anti-Poverty Commission, PWDSC. So ang commission ay binubuo po ng 14 basic sector including persons with disability. That is, we have the farmers, we have children, youth and student, women, and women, we have the senior citizen, victim of disaster, informal
sectors and other more. So, ito, oh, okay. So, the 14 basic sector, meron tayong tayo yung namumuno dun sa sectoral as sectoral representative to formulate policy. So, ang trabaho po ng NAPSI ay policy making body. Which is, alam ni Doc Gina yan na isa siya sa pumupunta sa Kongreso kung papaano natin balangkasin at isa-isahin gumawa ng polisiya to protect and to give rights on the person's disability. So isa sa mandato ng NAPSI, kami po ay gumagawa ng resolution, idudulog natin sa Kongreso, sa Senado, up to magiging batas na rin po. So kasama natin yan ang iba't ibang agency na nagsusulong. Pero our mandate talaga is to have the policy para yung boses natin, magkakaroon kami ng consultation muna sa grassroots level and then pinag-uusapan ng from Region 1 to BARM ang aming sectoral representative. So we have quarterly meeting para pag-uusapan namin kung ano man yung pwede naming gawing polisiya para sa sektor. Kung kinakailangan magkaroon kami ng emergency meeting, ginagawa po namin yan. And rest assured, kasi sometimes they are questioning bakit ang NAPSI walang programa ng services. Ang NAPSI po ay supervision natin ang mga different fly-in agency to alleviate poverty. For example, meron kaming committee on DRR. So si chairman ng committee ng DRR, siya yung magpo-formulate po ng policy kung paano natin paigtingin yung inclusion para doon sa mga sensitivity training kung paano natin i-guide yung mga different types of disability. So may kanya-kanyang committee kami, like si Doc Gina, meron din siyang committee hinawakan yan. At meron tayong committee na for different community, accessibility, education. So lahat ng committee meron po kami para bawat resolution, siya yung nag-head doon sa mga policy na pwede natin kayang idulog sa Kongreso ngayon. So sa iba't ibang agency. For example, sa employment, marami tayong employment. Gagawa kami ng resolution sa DOLE and other national agencies to employ and to give some livelihood projects. So kami po yung nagpupush sa poverty alleviation sa iba't ibang ahensya like DSWD, TESDA, DTI, and other more na agency na pwede naming bigyan ng endorsement ang ating sector. Yes po. Thank you, SR Ami. Si Coach Ellen naman po, kumusta kayo ngayon? Maraming At ano po ang salamat. ating pinagkakabalahan? Maraming salamat po sa pagtanong. Magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-inklinasyon. Mabuti po ako, thank God. Abala po tayo dahil ngayon ay Women's Month at ako'y masaya na iba't ibang imbitasyon ang aking napupuntahan. Merong face-to-face, merong Zoom na tumutulong sa mga iba't ibang kababaihan kung paano po tayo mabibigyan ng inspirasyon, papaano natin maisusulong ang kagalingan at pagkilala sa kahusayan ng Pilipina. Yan ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Kaya masaya ang aking puso dahil bagamat marami tayo mga iba't ibang klaseng krisis na pinagdadaanan, patuloy nating itinatayuguyod ang kahalagahan ng babae at kababaihan sa tahanan, sa pamilya, sa hanap buhay, sa komunidad. At yan po, at ako'y excited sa ating discussion ngayon dahil alam kong marami tayong matutulungan at marami tayong matututunan. Thank you, Coach Ellen. How about you, Miss Janine? Direk? Kamusta Kumusta ka ako? na ngayon? Yes. Ito po, mabuti naman. Abalang-abala sa being tayo a busy caregiver sa nanay ko. Tapos may mga iba pa pong mga activity sa organization ko naman po.
Doc. Kasi po may mga tinatapos kami mga activity this year pero hanggang June na lang talaga siya. So, yun. Mhm. Ano ang iyong katanungan para sa ating guests? Unahin ko muna po kay Ate Ami kasi di po ba person with disability sectoral na siya representative sa National Anti-Poverty Commission. Ate Ami, sa inyo po, sa experience niyo po, ano-ano po yung mga issues and concerns na dinudulog po ng mga kababaihan at mga kababaihang may kapansanan sa inyong komisyon? Actually, we have several issues and concern on women with disability, like yung mga education. So meron tayong mga pagbabae ka at bata kang babae, sometimes you are less fortunate to become na mapag-aral ka. So there are some issues also on employment na kapag babae ka at bilang babae, pipiliin pa rin sila lalaki or yung walang kapansanan doon sa ating lipunan. So those were the concern na sometimes nakikita natin and even in the violence against women, tayo yung prone doon sa Davao Sea. Kasi nga hindi tayo nakakapag-react, hindi tayo tawag dito, agad na nakakapagsumbong lalo-lalo kung ang perpetrator sa atin ay family. So mahirap sa atin na makapagsabi kasi may threat. So sometimes yung threat hindi nakakapagsumbong. So yun yung mga issues natin na pagdating sa mga women with disability ay talaga tayo yung pinaka-triple sa ating society na yung ating bilang babae, yung ating bilang pagiging persons with disability. And sometimes, pagdating sa proseso ng ating pag-file ng case, hindi sila marunong mag-handle ng ating mga cases. Like for example, the deaf, hindi maisusulong yung kaso because there is no sign language interpreter in the court or in the doon sa women's desk na lang, di ba? Even in the social welfare, walang mag-interpret kung paano niya gawin yung social case study or anything else. So, ito siguro yung ating i-highlight Dr. Regina sa ating council siguro yung paigtingin kung papaano natin gawing inclusive yung mga women with disability sa justice system and even in the healthcare facilities kasi sometimes wala tayong wala tayong mga separate. Hindi naman natin tayong sinasabi na tayo ay magiging special, kundi karapatan natin na meron tayong accessible healthcare facilities for women with disabilities. So siguro ito yung ating panukala na later on, nabigyan mo pa ako ng idea for this kasi nga bago lang tayong nakaupo and tutulungan tayo ni Dr. Regina kung paano natin isulong ang mga pulisiya at isa-isahin natin kung ano yung issue sa baba para sa ganun itaas natin at kung paano natin gawing maging policy aside from kasi yung VAUSI lang for general general lang yung batas. Wala tayong nakikita na para sa atin for women with disability, di ba? What if women with disability katulad yung girl na isa na hindi maiisusulong yung reklamo against doon sa mga gumawa because walang tawag dito, walang sign deaf yun walang sign language interpreter, wala tayong mga bagay na mga ganun. So I hope na Sorry na ano lang kita kasi ang alam ko meron na yung 'di ba yung FSL about lang ba 'yon? Filipino Sign Language or kasama sa provision. I'm sorry hindi ko kasi nabasa yung provision yung law na 'yon at kapapasa lang din naman niya na may mga provisions na 'di ba sa ating mga justice system na dapat meron ng sign language interpreter.
Actually, doktora, sa pag-ikot ko, halos wala pa, So, ang ginagawa minsan sa kanila, hahanap pa lang sila, what if walang sign language interpreters doon sa lugar? Like for example, doon sa mga liblib na lugar. And sometimes, ayoko naman na yung mag-i-interpret yung mga kakilala, baka mamaya ima-manipulate. So, there's no check and balance on that. So, marami tayong nai-encounter, Doc Gina. Sabihin na natin nandoon na yung batas, pero tayo pa rin yung magsugsok sa korte na dapat meron. Until now, wala pa akong sign language interpreter miski isa sa mga korte. Meron ba silang hinire na That's ngayon? ano yung buong region 2 yung sinasabi mo? Opo, even dito ba sa Manila may sign language interpreter ang mga korte? Ask ko kayo kung meron na silang na hire, kasi ang sabi doon, they should hire. Parang Kailangan meron statement doon. Okay. Meron ba? Karamihan. Meron ba Doon ka sa tayong CA. na-hire? Ang na-hire lang ngayon is yung sa LGU, pero Yeah. wala pang permanent position na nakikita ko for them. Parang job order lang, ganun. So, paano kung the interpreter, marami nangangailangan sa kanya? Paano siya pupunta sa korte? So, So, marami yun pa yung talaga ating tayong So yun yung ating look. parang kailangan tingnan muna natin yung kailangan magkaroon tayo ng inventory of Yes. Sige. mag-inventory tayo, Doc Gina, kung meron mang mga regional offices ng DOJ na meron na silang na-hire, as in wala pa. In Region 2, wala pa. Yun ang mapapag-usapan ngayong hapon. May sasama sa other agenda ng NAPSI. Thank Yes. you, SR Ami. Punta tayo kay Coach Ellen. Coach, paki-explain ulit kasi na-explain mo na yan before nung nag-guest ka sa amin, pero may mga bago tayong taga-subaybay. So ano po ba yung alopecia? At paano naging hamon ito sa inyong buhay? So, ang alopecia po ay, ayan. Ang alopecia po, it's a hair loss condition. Pwede po siyang inborn na total hair loss, partial hair loss, at pwede rin naman po siyang through genes, autoimmune deficiency, and genetic. Yung kagaya ng sa akin ay tinatawag na autoimmune deficiency at genetic na mamana. Yung androgenetic alopecia ang kagaya sa akin, karamihan sa lalaki, male pattern. Pero yun nga po ang according to sciences at sa mga experts sa doctors, may isang babae pa rin magkakaroon somehow sa isang generations of a family. Nakakaapekto ito lalo na dun sa may mga full-blown or yung tinatawag na full hair loss na nahihirapan maghanap buhay. Siyempre yung iyubang kumpiyansa nawawala. Ayan. Ganun din naman yung mga kabataan. Maibahagi ko lang, no? Sige po. Sa dumarating ang nakikita namin trend ngayon, hindi pa rin namin maintindihan kung bakit, no? Dumadami yung babaeng pinanganak ng total hair loss condition or tinatawag na alopecia totalis. At sa every annual or quarterly gathering namin, nakikita namin talaga na lumalaki ang percentage ng kababaihan na bata, pinanganak na kalbo at hindi na magkakapo. For what reason it is, hindi pa namin malaman din. At malaking din yan, malaking hamon sa mga magulang. In fact, ang mga magulang ng mga kabataan ganyan ay inaalalayan namin at tinutulungang palakasin ng loob. Dahil syempre, attend ka ng children's party, imagine mo, attend ka ng children's party. Instead na maging masaya, yung bata, parang ayaw umattend ng children's party. It's either isasanay mo siya magkawig or meron siyang hat or turban na pagka naglarot natanggal, maapektuhan pa yung kanyang kumpiyansa at emotions dahil ibang-iba siya. Ayan. Oo.
nakaka-relate po, lalo na din yung sa kahapon, kaka-attend lang natin ng yung OSAEC, yung mga protection for children na perpetuate, nagkakaroon ng emotional distress dahil doon sa pinagdadaanan nila. So, Miss Janine, question for Coach Ellen. Follow up. Wala pa po sa ngayon. May follow-up question po ako kay Ate Ami. Akala ko kasi naka-unmute ako kanina. So, follow-up question ako kasi nagsabi po siya na dun sa mga issues and concerns ng mga women with disability, intersectionality ng kanilang gender and disability. Pero Ate Ami, yung po bang mga concerns and issues na to are coming from where? From the urban areas or also from the rural areas? Yung mga reported na, yung mga inihahatag po sa inyong mga issues and concerns. Rural lang po ba yun or urban or combination? At ano po yung mga mas marami pong mga issues and concerns na nailalatag? Combination yan, Ma'am Janine, kasi alam naman natin minsan yung discrimination on women. So most of the time yun yung nai-encounter natin na may mga hindi pa mas napili siya kasi wala siyang kapansanan, which is parehas naman silang cum laude, or mas napili siya kasi yung lalaki mas malakas doon sa mas masculine yung trabaho kaysa doon sa mga kababaihan. So those were the issues na nakikita namin na parang laging problem sa atin when it comes to employment. So pagdating naman doon sa education, parang yung parent ang problema doon na parang ayaw pag-aralin dahil Right. so yun yung mga sometimes na issues na nakikita namin sa mga during the orientation of parent of children with disabilities. Bakit hindi mo pinag-aral? Hayaan mo na ma'am, anyway, wala naman din patutunguhan. So parang sayang lang din ang effort ng government na meron namang SNED, meron na tayo na nag-advocate sa kanila na, and sometimes there are some parents din na hindi sila yung accepted pa na yung mga anak nila ay ganon. So marami pa tayong gagawin for the ground na pwedeng gawing activity for yung parang orientation ng mga parent, orientation ng iba, orientation ng parent, and orientation mismo dun sa mga kababaihan na not only the leaders kundi pati yung mga caregivers nila or yung mga nag-aalaga sa kanila para maintindihan kung ano yung setup ng breaking barriers for women with disability. So we have to break the barriers. Hindi man tayo perfect pero yung isang grupo or dalawang grupo ang magagawan mo ng to empower and to help you on the ground, that's already a big successful event. Pero Ate Ani, kasi 'di ba you're also coming from the rural areas 'di ba? Pero mas mas prominent po ba yung discrimination ng mga na nararanasan ng mga women with disability sa probinsya or halos pareho lang na nararanasan ng discrimination at nakakaapekto rin po ba yung geographical location ng mga women with disability in experiencing discrimination and inequality? Based on before and ngayon, so ang survey is noong araw kasi syempre walang masyadong advocate. Pero now, medyo hindi ko lang alam kung takot or whatsoever. Pero or parang mapagbigyan na lang para hindi ako magdemanda or magangangaw-ngaw. Siguro malaki din yung impact ng ginagawa nating na umiikot tayo. So medyo lesser na pero meron pa rin sa city, meron pa rin dun sa mga province, hindi lang dun sa mga community, kundi meron pa rin. So hindi naman actually alam na natin yan na hindi 100% ang mangyayari kundi meron at meron pa rin na tao na gumagawa
ng hindi maganda sa atin. Katulad nung yung mockery and bullying, parang nalulungkot ako kasi meron na naman itong kaso sa SM City ng Tuguegarao City, pero pag-uwi ko kailangan ko rin ayusin yun kasi hindi tama yung ginagawa mong content yung disability. So nalulungkot Right. lang din ako kasi kahit in the city, kahit anong advocacy natin, meron at meron pa rin, Ma'am Janine. So sana marinig ng mga taong gustong tumulong sa atin na kung may mga ganyan, very vigilant tayo sa lahat ng mga bagay. Anyway, mga other agencies din, like now, yung mga iba't ibang agency na mga ating kino-collaborate, ayan, they have understand, pero wala naman silang control dun sa mga individual, like yung mga HR. I'm sorry may mga HR na they look onto the disability, not the ability. So, Correct. hindi pa rin sila sensitive sa ating mga needs bilang babae. So, kumbaga marami pa tayo talagang dapat gawin. So, Opo. curious lang ako kay Coach Ellen. Coach, yung bang advocacy mo ay nakafocus lang talaga sa persons with or women or persons with alopecia or katulad ka na namin na parang cross-sectoral na yung approach? Yes, it's cross actually kasi since I have alopecia and I'm a member and vice president, it's also cross because I'm a certified life coach of mental health. So pati yun pinapasok ko talaga. Isang ina-advocate ko talaga yung wag tayong mambully, wag tayong mag-harass, 'di ba? Wag tayong i-put down or i-joke around yung may mga persons with disability, ganyan. Just to share din para lang sa kaalaman nyo rin. Nagkaroon ako ng PWD because of my total hysterectomy. Yun yung Persons tinanggal with disability ID, you mean? Yes, yes. Ang PWD ID ko is not because of my alopecia. Nung natanggalan ako ng reproductive organ, ang nakalagay po sa ating is considered din siyang PWD na. At medyo ano po yung kanyang yung kanyang kung titignan mo po ang ID ko sa 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 ano pong yan, ang kumbaga ang status na naka-declare po sa aking ID with PWD po ay psychosocial disability. Disability. Psychosocial. So, psychosocial disability siya. Sa inyo kasi physical, di ba? Yeah, right. Oo. Okay. Pero Yung- Miss Coach Ellen, mababago naman na yan ngayon kasi 'di ba nag-declare ang DOH ng panibagong classification ng types of Ay, disability. salamat naman. Kasi yung Mhm. alopecia at kami, ako rin po nahihirapan dahil kailangan pong mag-undergo ng mga psychological exams or psychodoctors kailangan. Ang hirap po dahil iilan lang naman ang mga doctors available or mga psychiatrist, ang psychologist pala hindi doctor, psychiatrist. So, nahihirapan kami. Kaya hindi kami makapag-renew. Kaya hindi ko nagagamit ng PWD ko kasi yes, in fact yun po yung isa sa mga inaangal ng mga may alopecia dahil nga kailangan bukod sa may clinical may mga examination kang i-undergo. Psychiatric test at saka sa psychiatric doctors din. Pila rin po sa psychiatric doctor at iilan lang din po. At medyo hindi naman po reasonable yung presyo at may kamahalan talaga. Kasi kinilasify nila ang mga ang may mga alopecia at saka ang mga total hysterectomy na psychosocial. Ngayon, I see. sana maibahagi nyo sa akin, sana ano kaya yung bago na mukhang hindi na psychosocial para kung sinasabi niyo pong may bago na, para naman hindi na ganun kahirap. Actually, it's not really bago. Kumbaga, pinagsama kasi yung mental and then hindi pa rin naman na i-scrutinize yun ng sectoral council. So, titignan nga natin yung isang portion na yan na saan dapat pumasok si alopecia, 'di ba Miss Janine? Pero Opo. follow-up question.
Sandali Dati si na. STM. May follow-up question lang ako kay kay No. Coach I will give some dun sa kanyang problema about the disability. So we can, pwede naman si doktor na since ang alopecia is a rare disease, pwede na natin ilagay sa rare disease siya. Kasi rare disease is also, bihira yan eh. Di ba? Hindi, hindi na siya psychosocial or mental. Wala naman silang mental disability, wala naman silang psychosocial eh. So, doon sa rare disease, pwede sila doon sa rare disease. Rare po ba ang Doktora. we still have, honestly, I still have to do some research about it. Yes, Coach Ellen, is it a rare condition? Ilan po ba meron nito sa Pilipinas? Hindi ko pa po talaga nasa-surveil yan. Pero yung grupo lang namin po, no, na nakikitaan ko sa social media are more or less around 6,000. Okay. So, i-divide So- natin yan. Sige, 6,000 siya. Naka-note down na sa akin. Ngayon, ang gusto ko lang kung i-follow up, Coach Ellen, what about the discrimination? Marami pa rin po ba? Not only of having the alopecia, but in general as women. Definitely, no? In general, in women, marami pa rin. Kasi kagaya ko, ako lang din. Itong itsura ko ngayon, ganitong buhok kong medyo hindi pantay-pantay eh. Meron kang maririnig na diskriminasyon, ganyan. Pero ang nakikita ko ngayon, mas careful na yung mga tao. Pero online, walang takot. Kahit ano pwedeng i-discriminate, 'di ba? So, maganda rin talaga na matutukan din natin yan ng it's better not to comment anything if you will not be able to say something good or nice, 'di ba? Kung hindi rin naman makakatulong sa moral or sa kumpiyansa ng kababaihan ang gusto mong i-comment o sabihin, wag ka na lang mag-comment. Pero marami pa rin po, marami pa rin po na talaga namang nagpo-put down, nagsasabi na hindi maganda, sa may mga nagdi-discriminate, 'di ba? Something kasi na kakaiba. Kadalasan ang ano ng mga katao mga chow or mag-bully or joke around. Yes, Miss Janine? Okay. Kay Ate Ami naman po ang tanong ko. Kasi po 'di ba natalakay na po ni Ate Ami yung mga issues and concerns ng mga women with disability na dinudulog sa inyong opisina. Pero ang gusto ko pong malaman, Ate Ami, may nakita na po ba kayong mga legislations or policies na maaari pong tumugon sa mga issues na and concerns na dinudulog po sa inyong opisina at maaari niyo pa po ring paigtingin habang kayo po ay nasa sectoral, isa pong sectoral representative ng mga person with disability sa NAPSI? Siguro as a general information, doon sa inclusive development, pwede na natin sigurong gawin yung policy kasi hindi lang naman kasi ang VAUSI is not only for children and girls pero pati mga kabata. So siguro yung pwede natin gawin na policy for the children and women with disability na yung magkakaroon tayo ng talagang separate na handling. Kasi hindi marunong yung iba't ibang mag-handle. Even the social, I'm sorry kasi may mga other cases na hindi alam ni social worker din kung paano niya i-handle si women or children. Like, nagtantrums mamaya si bata na may autism or kaya paano niya i-explain kay deaf yung kanyang counseling, 'di ba? So, titingnan namin, pag-uusapan namin later on kung paano natin gawin ng mas comprehensive or mas nakaka-catch up yung issue ng kababaihan
sa aming sa NAPSI at maybe it's another call for us na idulog kung paano Yeah. natin saan natin sa PCW ba saan namin ilalagay itong mga ito para doon sa inclusion ng women's right ng mga sa mga violence against women and children o kaya yung mga bawal bastos law, paano natin ibibigay yung mga amendment na mga yun kasi Yeah. may mga existing laws pero yung mga existing laws ba kasali tayo, so yun yung Yeah. siguro pwede nating i-review, i-revisit and tingnan kung paano natin ibigay yung ating konsepto para sa ganun magkaroon tayo ng inclusive doon sa batas na yan. So, di ba, hindi natin nakikita. As of now, hindi pa natin nakikita. Pero pag nandiyan na yan yung problema, that's the time na makikita natin kung ano yung pwede natin i-amend doon sa mga batas na yon. Kasi like, for example, accessibility. Nung araw, ginawa lang na 5,000 ang penalty. Pero ngayon, nag-city tayo dahil wala naman tumutugon. Hanggang ngayon, accessibility yung problema pa rin, di ba? So, Right. that's it. Siguro, while we are looking into the problem and let's face na ang ating sector ay maraming kailangang gawin pa. So, tulungan Yeah. nyo kami at magbigay kayo ng mga suggestion, comments so that we will include. Hindi lang kasi ang council kailangan magkita namin sa ground. Actually, Ma'am Janine, siguro kung mayaman lang ako, iikutin ko ang buong bansa, bababa ako sa iba't ibang region to have the consultation on that. Correct. Para sana, kasi sinasabi nila inclusive. Sa akin, Yes. ano pa yan ex pa yan Alam mo kung bakit? Right. Even the Women's Month right now, hindi naman nila Correct. tinatawag si women with disability di ba? Yeah. O kaya tatawag lang sa isa for the sake ng inclusive, pero hindi naman siya yung concept. Correct. Even And in livelihood project. Yeah. Ang lalim ng ating diskusyon ngayon. Doc Jean, also, kasi nabanggit ni Ate Ami kanina dun sa mga previous messages ngayon tungkol sa access to justice. Maybe we could also, create a concrete referral mechanism para dun sa pag-access ng justice, yung reporting system, at sino yung mga talagang liable or kung sino talaga yung responsable, accountable para tugunan yung mga concerns ng mga gender-based violence na cases na nararanasan ng mga women and girls with disability. Kasi hanggang ngayon, Ate Ami, turuan pa rin sila Kanino ba dadalhin pagka naka-experience ng gender-based violence ang girls and women with disability? Kay Commission on Human Rights ba? Sa barangay ba? Sa pulis ba? Pero kaya ang gulo, kaya siguro napansin ko, Doc Jean tsaka Ate Ami, walang klarong mga reported cases kasi even yung mga girls and women with disability, they don't know where to go, where to get support. Maybe we could also, create that concrete referral mechanism and then how to report yung klaro. 'Di ba? Okay, katulad niyan, Ma'am Janine. So, meron tayong victim. Pupunta kay barangay, Yeah. matagal. Ano pa yan? And then, pupunta kay PNP, wala naman tayong equip or talagang mag-handle doon sa women's desk. Papaano kung yung mga bata na hindi nakaka-speech, they can understand ba kung ano ba yung nangyari sa kanila o kaya yung deaf. So those were the reason or the barriers or challenges for us. Paano ba natin bigyan ng solusyon ito sa gobyerno? Kasi ang gobyerno na rin yung yung barrier. Kung Correct. paano na itusulong yung mga Yung karapatan situation. natin. Yung situation. Sa PNP, kahit na ilang beses na kaming nag-sign language training, hanggang ngayon di pa sila marunong di ba? So yun, sayang lang din ang pera ng gobyerno. Correct. Yeah, pero alam ko Actually, nag-improve naman na ngayon sa ngayon, 'di ba? Malayo naman 10 years ago yung ating mga ipinaglalaban. Yun na nga lang, kailangan nga nung concrete referral mechanism. Siguro nakuha ko lang na idea
i-ano natin, i-guess ulit si Attorney Sikihor para pag-usapan natin yung detailed na ganitong sitwasyon. Di ba, Miss Janine? So, Or Hmm. we will have the CHR and DOJ kung paano yung mechanism nila doon sa kanilang how to file a case para we will be informed din kung paano ang gagawin din natin because we have separate we have a parang procedure niyan eh. So para si CHR at saka dapat si CHR mag-usap sa si DOJ. Kasi Oo, minsan parang they have a separate notion eh. Mhm. Oo, yung simpleng bagay, no, para makuha kaagad ng ating mga mamamayang babaeng may kapansanan. So, balik lang ako kay Coach Ellen. Pagka sa mga stress at dumadaan sa mga sobrang tension sa trabaho, being a, yun nga, life coach, ano yung maipapayo nyo para sa kanilang mental health? At tulad niya, ang lalim ng ating pinag-uusapan, puro problema, magmula kanina. Wala ba tayong very light Yes, experience? O yes, katulad niya, si SR Ami, o 'di ba, kaka-appoint as sectoral representative. Lighter Ako, I note. always tell people out there, especially women, with disability or not, mga kababayan natin, so ibig sabihin in general, to be always hopeful. You know, have that strength, faith, and be hopeful. It is actually, change of mindset. Mhm. It's a game of mind. Instead of focusing on the problem, ask yourself what you can do to make it something as a solution or make it something productive. You know, these are the things that's beyond our control. Right. Pangkukutsa or pambubuli ng ibang tao, character problem na nila yan. Problema ng gobyerno, problema ng korupsyon, pagtaas ng gasolina, bilihin. These are all out of our control. What we can do is be hopeful, keep our faith, persevere, have that strength, and continue to be a person who's encouraging everyone. And before you're able to encourage everyone or others, you have to encourage yourself. Yourself, Yes, yeah. it is. Life as it is difficult, Mhm. but it's really a play of mindset on changing your perspective. You know, baka ito kaya nangyayari, this could be something telling me to, be more mindful, be more aware, be more mapagpasensya, huwag mainit ang ulo, those kind of things. So, yan po lagi ang hinihikayat ko sa mga person with disability, sa mga kababaihan, sa kapwa Pilipino natin in general. Always have that hope, steadfast faith, and continue to persevere and have that strength. And at the end of the day, your goodness and kindness will never fail you down. Katulad Dok, yan, Coach, naririnig Janine, mo. pwede ako magtanong. Sige lang. Sige, Karanil. Hindi, Sige sandali po, lang, Sir Karanil. Reniel. Susundan ko lang yung sinabi ni Coach. Coach, yung kaninang pag-uusap namin na tatlo, ano yung na-perceive mo na, as a person, as a woman? Natural lang naman yun eh. Mahalaga na ina-acknowledge natin at aware tayo sa iba't ibang sitwasyon at iba't ibang problema. And after the discussion, anong kasunod? Meron Right. tayong solusyon na pwedeng natin kayang gawin. Pero meron ding mga solusyon na hindi natin kayang gawin. And hindi natin talaga yun magagawa dahil that's beyond of our control. And so, what we can do is just focus on the things that we can do, on how we can improve, on how we can, within the circle, within the community na nakakayanan nating abutin, di ba? Right. At nakakayanan nating gawa ng paraan. And eventually, pretty much for sure,
yung boses natin, yung ginagawa natin ganito, maraming makakarinig niyan, maraming makakaalam, maaantig ang puso at damdamin ng mga taong namamahala, nanunungkulan, gumagawa, or hindi mo natin masasabi, baka sa mga oras sa panahon na to, there are also powerful people or kind-hearted people na nanonood at nakakapakinig na way pala para matulungan itong mga Yes. problema natin, 'di ba? So mahalaga talaga na nagtutulungan tayo, Nag-uusap nagkakaroon ng ng ganito, right? nag-uusap ng ganito, nagpapalakasan at nagkakaroon ng pakialam. Ayan. Yeah, thank you, Coach, tapos Coach yung Ellen. dating ni Yes, ni Ma'am Karanil. Ellen. Okay. Doc Yeah, Gina, Karanil. parang bago tayo siguro, ito yung tanong ko sa kanilang dalawa. Okay. Yes, Ilang Karanil. taon na, di ba, nagdidiwang no, ng Women's with Disability Day, no? Sa palagay mo, Ma'am Ami at Coach Ellen, no? Ano ang kahalagahan ng pagdiriwang no ng National Day no or week no of women with disability? Anong kahalagahan nito? And particularly ba sa women with disability? Yes, Yes, po. yes, Coach Oo. Ellen. So kagaya na nabanggit ko kanina, no? Awareness, acceptance, and attributes. Awareness, nalalaman natin. Acceptance, tinatanggap natin. Attributes, ano yung pwede nating gawin. Kasi sa huli niyan talaga ang kailangan, call to action. Aware tayo na ito yung sitwasyon natin, ito ang ating sitwasyon na meron tayo mga um, kakaibang sitwasyon, ganyan, kapansanan man or what. So ano ang pwede nating, tapos awareness, ano yung natanggap natin, aware tayo, ano yung pwede nating i-call to action? 3 A's ang tawag ko dyan. Ano yung pwede nating gawin para, kunyari, simulan natin sa pamilya. Pamilya natin, hindi tanggap yung sitwasyon natin. Pa-realize natin sa kanila na ito talaga ang sitwasyon. Ito talaga ako, semi-kalbo. Kung hindi mo ko tatanggapin, sino pang tutulong sa akin, di ba? Kung hindi mo ko tutulungan na mayakap kung sino ako, papaano pa ako uusad sa buhay ko. So, yan yung ano ko. Sagot ko po sa inyong katanungan. Mahalaga ito dahil it creates awareness, acceptance, awareness, and attributes, yung call to action. At pag sinimulan natin sa simula sa sarili natin, in our own circle, sa pamilya natin, sa community natin, you will never know it. Lalaki yan, lalawak, at malalaman at maririnig na rin ng ibang tao na magkakaroon ng massive awareness, massive acceptance, and massive attribution or massive call to action. Right. At ang maganda dapat sa massive call to action natin po as yung call to action natin na mabuti, maganda, makakatulong. Yeah, parang magaan nga ang buhay. SR Ami? Yung question ni Karanil? Nung araw hindi naman ako empowered di ba? So because of declaring Women with Disability Day, nag-declare sila ng legal basis. So meron na tayong pinanghahawakan kung paano nating paigtingin yung pagbabago sa sektor sa mga kababaihan. So yun. We started with organization, organize, and unti-unti natin in-empower yung mga kababaihan para may katulong tayo kung paano natin gawin yung discrimination. Yung mga number one kasi discrimination. Discrimination, maraming bagay na pwedeng i-discriminate sa atin. Edukasyon, yung sa discrimination on employment. So tama yung sinabi ni Coach na kailangan acceptance and yung kung ano pang kaya nating gawin. So siguro mula nung nag-umpisa ako, wala pang pumapansin sa amin.
malawak na rin siguro yung nagagawa natin sa ating sector na mula noon walang organization. At least ang Region 2 ngayon was organized from the regional to the barangay level, municipal level. So yung mga women with disabilities natin, meron pa sigurong hindi siya masyadong empower, pero most of them are already empowered women with disabilities. So, Sir Ranil, thank you for your support. Ngayon, magpapasalamat din ako sa inklusyon na para ito ay isang hakbang para maitaguyod natin kung paano natin paigtingin at gawin ng mas masyadong inklusibo at maging yung gobyerno natin ay ma-implement kung ano yung dapat ma-implement at tayo yung nagsusupervise niyan at tayo nagmo-monitor para ano pa yung gagawin nila para sa atin. Ay, ang bilis Tina, talaga follow up ng lang kay Ma'am oras. Ma'am Parang Ami, Neil. isa na lang. Okay. Sabi kanina ni Coach Ellen, very very good. So Ma'am Ami, bilang sectoral representative ng NAPSI, ano ang iyong call to action ngayon? Ways forward, siyempre gusto ko nang hingin ang cooperation and teamwork ng council. Kasi kung hindi nila ako bigyan ng cooperation ng mga hindi sila umasmasang-ayon sa akin, hindi rin ito magiging maayos ang aking pamumuno. So to my leadership siguro, I want the unity, magkakaroon kami ng unity muna, teamwork, and respect to each other. Number 1 kasi yon. And number 2, tingnan natin kung ano yung weaknesses pa ng iba or yung kung ano yung mangyayari sa baba. Gusto ko nga yung ways forward namin is bababa kami per region from Batanes to Hulo, kung meron tayong para marinig na talaga nandito tayo. Ayoko yung umupo lang dyan sa aking upuan, pero bababa tayo. Bababa tayo sa iba't ibang sulok, lalo-lalo na yung grassroots level na hindi pa naaabot ng ating gobyerno, at bigyan natin sila ng pag-asa kung paano mamuhay ng may dignidad, may respeto at dignidad sa kanilang sarili. So, looking forward, kahit kayo sa you can comment kasi I'm not really perfect and you give us more, kayo yung magbibigay. Kasi hindi dapat magagaling sa akin yan eh. Ayoko yung ako'y magdidikta sa iyo, kayo yung magdidikta sa akin para gawin natin ng tama yung ating trabaho. Manggagaling sa inyo yung boses, manggagaling sa grassroots kung ano man yung gawin nating policy para maiayos natin ng tama yung ating boses ng sektor. For the information of everyone, ang NAPSI po ay hindi kami services. Policy po kami. Na hindi yung sabi, wala naman nagagawa ang NAPSI. Ang nagagawa po namin ay polisiya, policy and policy development. Yun po yung ginagawa namin for the information of everyone. Kasi baka mamaya sasabihin nila, si Ami hindi naman namimigay ng wheelchair. Hindi po kami namimigay ng wheelchair. Hindi po kami namimigay ng AX, kundi we are endorsing each and everyone kung ano ba yung gusto, like livelihood, yan. Kasama si Dole ay member ng aming agency, si DTI ay member ng aming agency, DSWD ang aming supervisory agency. So, pwede pa tayo mag-endorse at meron na tayong memorandum of agreement bawat ahensya para sa pag-angat ng kanilang buhay. So, Sir Ranil, siguro kasama kita. Thank you, Ma'am Ami. Thank you, Doc Gina. Thank you, Janine, for the opportunity to ask questions. Thank you very much. Yes po. So, ang bilis talaga matapos na isang oras. Miss Janine, JM, yung ating sponsor, before we continue. If it's not yet ready, Miss Janine, your last words as well. Miss Janine? Okay, nagkakaroon tayo ng glitch. Coach Ellen, your last words, please. Again, maraming salamat po sa
inklusyon at napakabuti at napakaganda ng inyong ginagawa. Patuloy lang natin ito dahil makabuluhan ang ating diskusyon, ang ating talakayan at higit sa lahat nagkakaroon tayo ng kamalayan na Exchanges. pagtulong. Yes, sa Mm. bawat isa. Happy Women's Month to everyone. God bless us all and keep safe. Thank you so much. See you again next time. Thank you very much. Miss Janine, are you set? Yes po. Okay. Yung akin pong bibigyan na mensahe sa kapwa ko, kababaihang may kapansanan, gaya nga po sa theme ng Women with Disability Day, 22 taon na po tayo nagdiriwang ng Women with Disability Day ngayong taon na to. So, sabi nga po, pinag-usapan natin kanina tungkol sa babaylan. Tayo po yung mga modernong babaylan. Community leaders, healers, advisors, and also, tayo rin po yung nangangalaga sa ating kalikasan. Nawa po, makita po natin ang ating mga sarili na pantay sa iba, may kapansanan man o wala. At sana po mabot natin lahat yung pangarap natin, Doc Jean, Ate Ami, yung inklusibong lipunan na lahat ng mga kababaihang may kapansanan ay tinuturing ng may kakayahan. So, Happy Women's with Disability Day po sa ating lahat. Back to you, Doc Jean. Thank you, Miss Janine. Last word, SR, Ami? Okay. Ang ating sponsors, JM, please. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Alam niyo po, matagal na po akong advocate since 2009. Ngayon po, ang pananaw ko talaga, ang Pilipinas ang nangunguna ng mga kababaihan dito sa atin ay hindi masyadong nakakaranas ng diskriminasyon. Pero sa pag-uusap sa hapong to, napagtanto ko na marami pa pala. At actually, hindi ko po siya talaga nabibigyan ng pansin. So, katulad po ng sinabi ko kay Karanil kahapon, is narinig ko na ang daming mga batang nare-rape na hindi pa umaabot ng 1-year-old. So, bigla po nagbukasyon sa aking kamalayan. At tama si SR Ami, Sectoral Representative Amalia Dicena, na tututukan po ito ng council at pag-aaralan po kung saan magkakaroon ng mas magandang serbisyo at protection po ang mga batang babae at mga women with disability. Muli po ang aming pasasalamat sa hapong ito ng Inclusyon. Dito po sa Inclusyon, now na.